Pero bago po tayo dumako sa ating topic at mga balita, narito po muna ang ating food for the soul and food for the spirit. Mga kanyusik, may isi-share po ako sa inyong beauty tips na maaari po nating magamit sa araw-araw para ma-achieve ang tunay na ganda. Gandang hindi kumukupas at hindi lang pang-pisikal. So ito na po mga kanyusik. Para magkaroon daw po ng mas kaakit-akit na mga labi, ipiliin daw pong magpahayag ng mga salitang naglalaman ng kabutihan. Para naman magkaroon ng magagandang mata, hanapin ang mabuti sa iyong kapwa. Para pumayat, naku marami sa atin for sure gustong pumayat ano? Para daw po pumayat, ito ang gagawin. Bitawan ng stress, galit, puot, pagkamuhi at ang pagkagusto na kontrolin ang iba. Para naman gumanda ang inyong pandinig, makinig sa mga salita ng Diyos. Kung gusto nyo namang magkaroon ng magandang voice, lumakad ng may tiwala sa sarili. Para lumakas ang inyong mga braso at bisig, yumakap ng hindi bababa sa 3 tao bawat araw at iparamdam ang inyong pagmamahal. Para naman tumibay ang puso, patawarin ang iyong sarili at ang iba. Huwag masyadong mag-alala at magmadali. Kung gusto niyo naman pong maging presentable sa inyong pupuntahan, isuot niyo raw po ang balabal ni Jesus. Kasya po ito sa kahit na sino sa atin at may allowance pa para sa ating paglago. Hindi rin po ito naluluma at tangkop ito sa anumang okasyon. Kung gusto mong maging maganda inside and out, gawin mo lang ang mga beauty tips na ito araw-araw at siguradong maa-achieve mo ang glow na hindi lang sa mukha nakikita, kundi maging sa iyong kalooban. Karamihan po sa atin mga kanyusik talagang pinagkakagastusan ang iba't ibang mga pampaganda, mga pang skincare. Lahat naman tayo sigurado guilty dyan, lalo na yung mga babae. Wala namang masama mga kanyusik, kasi syempre gusto nating maging presentable po tayo sa iba. Pero yung mga skincare na binibili natin, grabe rin po ang presyo, hindi rin po biro ang magpaganda. Pero sa mga beauty tips po na ibinahagi ko sa inyo ngayong araw na ito, wala po kayong gagastusin. Wala tayong skincare product na kailangang bilhin. Wala tayong mahal na meal plan na kailangang sundin. Hindi rin po kailangan ng mahal na gym membership. Simple lang po ito mga kanyusik. Kayang-kaya po nating gawing lahat. Pero napakalaki ng magiging epekto po nito hindi lamang po sa ating sarili, kundi maging sa ating kapwa. Kapag puro kabutihan po yung namumutawi sa ating mga labi, nagre-reflect din po yun sa ating sarili. Kapag good vibes ang binibigay po natin, walang sama ng loob at negatibong pagtingin sa ating kapwa, nakikita rin po yan sa ating panlabas na anyo, para tayong nag-glow. Mas magaan ang ating aura, mas blooming, ika nga. At mas nakakahikayat ng positibong energy sa mga nakakakita po sa atin. Pansin nyo mga kanyusik, may mga taong parang mabigat yung aura, di ba? Wala man silang sabihin, pero parang ramdam natin na parang ang bigat niyang kasama. Siyempre ayaw po natin na maging ganun po yung tingin sa atin ng ating kapwa, Ang gusto po natin, yung tayo mismo yung makakapanghawa ng positive energy sa ating kapwa. Minsan po yung mga simpleng pagngiti, yung kapag may makakasalubong ka, babatiin mo, ngingitian mo. Minsan po yung mga simpleng gesture po na yan, yung nakakapag-spread ng good vibes sa ating kapwa.
At syempre mga kanyusik, bukod po sa good vibes, kahit yung mga simpleng paraan, i-share din po natin yung mga turo po ng Panginoon, ano? Kahit sa mga simpleng hakbang ay makapagbahagi po tayo ng mga salita niya sa ibang tao. Dahil ito po yung magiging gabay po natin para tayo ay manatiling maganda, hindi lang sa panlabas, kundi maging sa ating kalooban. Sabi po sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, "Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Tayo po bilang tao hindi may iwasan na tumingin sa physical appearance kasi yan naman po talaga yung unang nakikita, ano? That explains bakit gustong-gusto po natin yung mga beauty tips. Pero tandaan po natin mga kanyusik, ang panlabas na anyo ay kumukupas po yan at hindi yan ang tinitingnan ng Panginoon. Tumitingin po siya sa kabutihan ng ating puso. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Friday.